ng ating mga balita. Ika-144 na malasakit center binuksan sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya. Alamin. Ex-Solicitor General Hilbay kumalas sa partido ni Isko Moreno. DILG nakahanda na sa pagunita ng undas. Lalaking umaawat sa nagwawala sa Romblon, tinaga. Japan, pinakiramdaman ang pagtawid ng barkong pandigma ng Russia at China. Gabalyo, makikipagsabayan kay Donaire. Aljur, nagsalita na sa hiwalayan nila ng asawang si Kylie Padilla. 30 public schools lalahok sa pilot run ng face-to-face classes sa Nobyembre 15. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text Press Bakuna Reg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text Res Bakuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa Res Bakuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna.
para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga Phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa full market authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang Phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna: track record ng manufacturer o developer, kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-imbak nito, kung ito ba ay ligtas ayon sa Phase 1 at 2 clinical trials, posibleng bisa ng bakuna ayon sa Phase 2 clinical trial, posibleng bisa at kaligtasan base sa naisapublikong interim na resulta ng Phase 3 clinical trial o kung ito ay mayroon ng EUA, at proseso ng pagbibigay ng bakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Sa ulo ng ating mga balita. Ika-144 na malasakit center binuksan sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya. Alamin. Ex-Solicitor General Hilbay kumalas sa partido ni Isko Moreno. DILG nakahanda na sa pagunita ng undas. Lalaking umaawat sa nagwawala sa Romblon, tinaga. Japan, pinakiramdaman ang pagtawid ng barkong pandigma ng Russia at China. Gabalyo, makikipagsabayan kay Donaire. Aljur, nagsalita na sa hiwalayan nila ng asawang si Kylie Padilla. 30 public schools lalahok sa pilot run ng face-to-face classes sa Nobyembre 15. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque. Bayan ng Buwak, Gasan, Mugpog, Santa Cruz, Torrijos at Bayan ng Buenavista. Ako po si Romeo Mataak Jr. at ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw kasama si Rian Rosales. At mga kababayan, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.
At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Personal na pinasinayaan ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang ika-144th na Malasakit Center sa buong bansa at ito po ay inilagay sa lalawigan ng Marinduque. Partikular po diyan sa Marinduque Provincial Hospital sa bayan ng Buwak kahapon. Dito po ay nagkaloob din ang senador ng 3 million pesos na financial assistance fund. 3,000 financial assistance para sa mga frontliners mula sa DSWD at grocery packs, vitamina, face mask at face shields para naman sa mga frontliners. Katuwang ng senador sa inaugurasyon sina Governor Presbitero Velasco Jr. at si House Speaker Lord Alan Velasco. Dinaluhan din ito ng mga municipal mayors ng 6 na bayan sa lalawigan. Samantala mga kababayan, gayon din po karagdagang balita hinggil po dyan sa bisita po ni Senador Bongo kahapon. Ang nasabi pong Malasakit Center ang kauna-unahan sa lalawigan at ika-5 naman sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ayon kay Go, ang Malasakit Center na itinatag sa probinsya ay para sa lahat ng mga Marinduqueño, lalo tigit sa mga mahihirap na mga mamamayan. Anya, ipinangako niya ito noong huling bumisita siya sa probinsya, Pebrero noong nakaraang taon. Samantala, mayroon pong 7 na dagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling report ng Provincial Health Office na may date October 19, 2021. Mayroon pong 202 COVID active cases sa ating probinsya sa kasalukuyan. 8 po dito mula sa bayan ng Santa Cruz, 29 sa bayan po ng Torrijos, 68 sa Buwak, 16 sa Mugpog, 72 sa Gasan at 15 sa Buena Vista. May 3,022 na gumaling mula sa kabuang 3,376 na tinamaan ng sakit. Mayroon na namang naitalang isang namatay ngayong araw mula sa kabuang 152 na nasawi sa ating lalawigan dulot ng COVID-19. Samantala mga kababayan, ito po ang special coverage ng Marinduque News Network hinggil naman po sa eleksyon 2022. Inanunsyo kamakailan ni dating Solicitor General Florin Pilo Hilbay itong Lunes, Oktubre 18 ang pagkalas niya sa partidong kinabibilangan ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ito ay dahil nais niya umanong i-endorso at suportahan na lamang ang kandidatura ni Vice President Leni Robredo sa pagkapresidente sa halalan 2022. Noong 2019 ay tumakbo si Hilbay bilang senador sa ilalim ng suporta ng Aksyon Demokratiko habang bahagi rin siya ng Opposition Coalition. Ayon kay Hilbay, umalis siya sa Aksyon Demokratiko hindi para lumipat sa ibang partido. Matatandaan, kamakailan ay nagpatotsadahan ang parehong presidential candidate sa magkaibang partido na si Domagoso o sina Domagoso at Robredo. Para kay Hilbay, si Robredo ang nakikita niyang tamang kandidato na susuportahan niya na tunay na magbibigay solusyon sa problema ng bansa.
Mga kababayan, ang balitang yan na eleksyon update ay inihatid po sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa panahong ito na medyo maulan at malamig ang panahon, lagi pong humigop at uminom ng Best Cafe. Magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas, makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Sa balitang nasyonal, planchado na po ng Department of Interior and Local Government ang paghahanda sa pagunita ng undas, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año. Na gaya noong nakaraang taon na isasara muna ang lahat ng mga sementeryo mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2. Ang nasabing hakbang ay para maiwasan na maging super spreader events na baka maaaring pagmulan pa ng pagkalat ng COVID-19. Maaari lamang na bumisita ang mga tao bagong October 19 o pagkatapos ng November 2 at limitado lamang ito na sa 10 katao kada grupo. Lilimitahan lamang din sa 30% ang kapasidad ng bawat sementeryo. May nakatalang kapulisan sa bawat sementeryo para matiyak na nasusunod ang ipatutupad o ang ipinatutupad na minimum health protocols. Sugatan ng isang lalaki sa sitio Bulaluhan, Barangay Busay, San Jose matapos itong pagtatagain ng kanyang inaawat lamang na isang taong nagwawala. Kilala ang biktima na si Sally Boy Mundas Peros, habang ang suspect naman ay si Rosiano Ilisan Brigido. Ayon sa San Jose Police Municipal Police Station, nangyari ang insidente noong linggo ng gabi. Sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan na pag-alamang ang suspect na si Brigido ay nagwawalat ng gisigaw malapit sa bahay ng biktima, kaya ito ay lumapit at sumubok na umawat. Pero hindi nagpatibigil ang suspect at bumulot ng kanyang bolo at pinagitaga ang biktima. Agad na tumakas ang suspect mula sa crime scene matapos itong makagawa ng krimen. Pinaghahanap na ng kapulisan ang nasabing suspect. Samantala, balitang ibayong dagat, mahigpit na pinakikiramdaman ng Japan ang pagdaan ng mahigit 10 barkong pandigma ng China at Russia sa karagatan na naghihiwalay sa main island ng Hokkaido at Japan. Ito ang unang beses sa pagdaan ng Chinese at Russian naval vessels na magkasabay na naglayag sa Tsugaru Strait. Ayon kay Deputy Chief Cabinet Secretary Yoshihiko Isosaki, ang ganitong aktibidad ng China at Russia ay nararapat na bantayang mabuti ng Japan. Nilinaw naman ng Japanese Defense Ministry na walang nilabag ang China at Russia sa pagdaan ng kanilang mga barkong pandigma sa nabanggit na lugar. Ang balita pong yan ay nihahatid naman sa inyo ng Toto Noel Head and Body Relaxation na matatagpuan naman po dyan sa bahagi ng Barangay Kawit, Buwak, Marinduque. Kung nais nyo pong mag-relax dahil masyadong marami ang mga ginagawa po ninyo, gusto nyo pong magpamassage, pumunta lamang po sa Toto Noel Head and Body Relaxation.
Sa patuloy po ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas ay magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Sa ating balitang pampalakasan, desidido si mandatory challenger Raymart Gabalio na ibuhos ang lakas ng ang lahat ng lakas nito upang mapagbigyan o mabigyan ng magandang laban si reigning World Boxing Council WBC Bantamweight Champion Nonito Donaire o Plada Filipino Plus Donaire. Ngunit higit pa rito ang target ni Gabalio. Nais itong maagaw ang hawak ng corona ni Donaire upang mabigyan ng ningning ang kanyang pausbong na pangalan. Kaya naman walang sinasayang na panahon si Gabalio upang masigurong handang-handa ito sa laban. Pukpukan ang ensayo ni Gabalio, partikular sa pagkakondisyon ng kanyang katawan, bukod sa matinding pagkasanay, bantay sarado rin ang diet ni Gabalio. Partikular na tinututukan ang pagkain nito na tama upang mapabilis na makuha ang tamang timbang. Sa Disyembre 11 ang planong petsa ng Donaire Gabalio fight. Ipinag-utos ng WBC na depensahan ni Donaire ang titulo nito laban kay Gabalio. Samantala mula sa balitang pampalakasan ay magtungo naman tayo sa ating balitang showbiz. Nagsalita na nga po ang aktor na si Aljur Abrenica sa hiwalayan nila ng asawang si Kylie Padilla. Sa kanyang social media ay nanawagan ng aktor kay Kylie na sabihin ang katotohanan sa publiko. Hinikayat nito ang asawa na sabihin kung sino ang nagloko sa kanilang relasyon at sumira sa kanilang pamilya. Paliwanag nito na pinili niya noon na manahimik dahil sa kasunduan na huwag magsalita sa publiko. Sa panig naman ng aktres ay nag-post na lamang ito sa kanyang Instagram ng isang quote na tila tumutulig sa rin sa pahayag ng aktor. Nasa 30 public schools ang lalahok sa pilot implementation ng limitadong face-to-face classes na katakdang idao sa bansa sa darating na Nobyembre 15, 2021. Ayon kay Education Assistant Secretary Malcolm Garma, kabuuang 638 na paaralan ang nagpahayag ng kahandaan na lumuhok sa limitadong face-to-face classes. Sa naturang bilang, 59 ang nakapasa sa risk assessment ng Department of Health. Ngunit 30 pa lamang sa mga ito ang matutuloy na sumali sa naturang 2 buwang pilot run. 3 sa mga naturang paaralan ay nasa Bicol Region, 3 naman sa Western Visayas, 8 sa Central Luzon, 8 sa Zamboanga Peninsula, 6 sa Northern Mindanao, at 2 sa Soc-Sargent Region. Inaasahan nilang madadagdagan pa ang naturang bilang ng mga paaralan hanggang sa tuluyang maabot ang maximum na 100 allowed schools. Sa ilalim ng guidelines na ipinalabas ng DepEd at DOH, tanging mga fully vaccinated na school personnel lamang ang papayagang lumuhok sa naturang pilot ng face-to-face classes. Samantala mga kababayan, narito po ang pinakahuling ulat ng lagay ng panahon sa Marinduque at sa buong rehiyon ng Mimaropa.
Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral sa Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, dito sa Marinduque at Romblon. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan ng iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng karagatan. Ang araw po ay lulubog alas 5:33 ng isang magandang hapon. Samantala, ang balita at ulat panahon na yan ay inihahatid naman po sa inyo ng ating kasangga at kasama. Of course, ito po ang Water Care. Purified drinking water satisfies your thirst cares for your health. Mag-text lamang dahil i-deliver po agad. Kumontak lamang sa 0936-570-0960 o kaya ay sa 0950-457-2296. Matatagpuan po ang kanilang water station dyan po sa Purok 7, Mercado, Buwak, Marinduque. Samantala mga kababayan, ang atin pong panahon dito naman sa bayan ng Buwak, ay medyo may pag-ulan na bahagya, pero sa buong maghapon naman ay nagpatuloy at namayagpagho ang haring araw. Pero kanina sa nasa Kapitolyo ko kaninang umaga, naranasan natin yung pag-ulan. Kumusta dyan sa bahagi ng Gasan? Dahil ang atin pong kasamang Adrian Rosales ay naka-work from home dyan po sa bayan ng Gasan. Kumusta ang lagay ng panahon dyan naman sa inyong lugar, partner? Dito partner, gaya po sa naranasan nyo dyan sa Buwak, medyo may pagkulimlim pero naging mas mahaba ang mainit at maliwala sa sikat ng araw dito sa bayan ng Gasan. Alright, so maraming salamat at isang araw na naman po ng balitaan ang ating natapos at nasaksihan na tunghayan. Mag-ingat po kayo palagi. Special shoutout din sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kababayan na palagi pong nakatutok dito sa ating programa. Of course, ang atin pong kasama dyan sa Dream Favor Travel and Tours, Tito Nelson and Tita Susan Nase. Gayun din sa ating mga kasama dyan naman sa Kapitolyo kay Speaker Lord Alan Velasco at kay Governor Presbytero Velasco Jr. na kahapon ay nakasama natin. Alam nyo po, kahapon talagang sobra ang aming naranasang pagod dahil sa pag-cover naman po sa pagdating ni Senador Christopher Lawrence Bongo dito sa ating lalawigan. So, yun nga ni po para po sa kabatiran ng ating mga kababayan at sa kakapasok lamang po dito sa ating balitan sa sentro ng Pilipinas, nagkaroon na po at formal ng binuksan ang ika-144 na Malasakit Center dito po sa lalawigan, na formal po ito at personal na dinaluhan ni Senador Bongo. Kasama po niya si Secretary Dino at ilan pa pong mga personalidad. Kasama po si Robin Padilla at si Philip Salvador. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, noong sabi nga ni po ay lumapag ang sinasakyan po nito na private plane dyan sa Marinduque Airport, ay agad po itong tumulak ang grupo sa Marinduque Provincial Hospital para doon naman po gawin ang launching ng Malasakit Center. Pagkatapos pong mamahagi ni Senador Bongo ng ilan sa mga cash assistance para sa mga medical frontliners, gayon din sa Marinduque Provincial Hospital, ay agad po itong nagtungo naman sa may bahagi ng Marinduque State College para doon po ay formal naman na i-meet ang atin pong mga kasamang barangay officials at ilang mga benepisyaryo ng sabi nga ni po ay noong kanyang mga personal na binigay na paabot tulong. So yan po ang kabuuan ng pagbisita ni Senador Bongo sa lalawigan. At mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency sa patuloy po na pagsuporta at panonood po sa ating mga programa. Yan, batiin ko muna ang aking ang aking Uncle June at Auntie Vilma na nandyan po sa Maryland. Gayun din kay Ate Ninette Patetico at Ate Minalyn Palma sa Hong Kong. Gayun din kay kabayang Laila Morillo Perder
At sa ilan pa po sa ating mga kasamahan dyan naman sa sumusuporta dito po sa Marinduque News Network. Gayun din ang Marinduque News Community Angel sa pangunguna ng ating kasamang Jason Malalad Hermosa. Gayun din si Rosemary Caniete Nitehan, Gail Seraspe at Mark Ariel Ordeliano. Ayan, may nais ka bang batiin, partner? And binabati din natin, partner, ang ating mga kasama na sa Fraternal Eagle. Sa nalalapit po na pagsagawa ng induction ng ating mga newly members dito sa ating lalawigan. Yung Fraternal Eagle ba, yun ba yung agila? Kung yun ba yung tawag ay kuya? Yes, oo. Philippine Eagle. Si Senator Bongo pala, Fraternal Kuya Eagle din. Kuya din pala kasi kahapon, kasama namin yung grupo nyo o yung grupo ng Fraternal Eagle na sumalubong doon sa airport. At kabilang pala dyan, nakakwentuhan din natin habang while we are waiting doon sa pagdating ni Senator Bongo, si dating bukal, Bong Rasa. Oo. At so, isa rin sa honorary member, I think isa rin sa honorary member si Congressman at saka si Governor. Alright. So maraming salamat mga kababayan at yan po ang kabuuan ng mga nakalap na mga balita, komprehensibong balita ng pinagsanib na puwersa ng Marinduque News Network at Philippine Information Agency Marinduque. Yan at mga kababayan, ay ito pala. Pasadahan po muna natin ang ating pagkaing pangkaluluwa. Ayan, at ang ating pagkaing pangkaluluwa mula po sa libro ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 41, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwa at mahina ang laman. Ayan, partner. Okay, so magandang pagbulay-bulayan sa pagsapit po ng hapunan bago matulog. Maganda at mayroong hindi lamang ang katawan, ang tiyan, ang may laman. Bagkos busugin po natin ng mabuting balita ang ating isip, puso at kaluluwa. Alright mga kababayan, yan po ang kabuuan ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas sa pangalan po ng aming Regional Director, si Madam Victoria Mendoza at inaantabayan na natin ang pagdating ng ating Dr. Tito Rejano dahil magkakaroon na rin po siya ng programa sa atin naman pong studio. Ito po ang Doc Tito Rejano na. So mamaya-maya ay makakadaupang palad natin siya dito. By the way, maraming salamat din po sa lahat ng mga nanonood sa Lucky 7 Channel 3. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede po kayong makialam at magpadala po ng inyong mga greetings sa atin pong hotline number. Yan po ay pwede nating ipakita sa ating television screen. Yan po, 0923-729-9113. Alright, at salamat sa lahat pa rin ng nakatunghay dito sa ating balitaan. Mag-ingat po kayo palagi. Gayon din sa pangalan pa rin po ng aming Director Mark Cesar Ola, sa kanyang Assistant Director Mr. Santino Latorrena. Sa aking kasama sa Philippine Information Agency Marinduque na nandyan ngayon sa aming opisina sa Kapitolyo, si Mark Nardo. Yan, thank you so much dahil you see to it na ma-upload ang ating spiel ng balitaan sa sentro ng Pilipinas bago mag-alas 12 ng tanghali. Talaga. Thank you so much dyan, Maki. Ingat ka dyan at ingat sa pag-uwi. Ngayon din, of course, sa ating kabahagi naman sa technical side, ang ating bagong balungos na kasama dito sa studio, Mr. Jopit Lumagbas. Yan po, mga kababayan, ang ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ako naman ang inyong kabayan, Adrian Rosales. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan. Bukas po yan dito lamang sa Marinduque News Network, Philippine Information Agency, Lucky 7 Channel 3. At muli po, ito ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.